we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that can't imagine, respect, oh yeah.
nowhere to be. For a moment we feel like we're kings and queens, and nothing but a t-shirt and ripped up jeans. We are free, can you feel it too? It's nights like these that only prove. And this is when the moments turn to memories. And this is when the future gets so clear to see. And this is when tonight becomes a masterpiece. And this is when the moments turn to memories. Memories. Deep breath in and I come alive. It's a feeling I remember for the rest of my life. So I sit back and watch the sun paint us gold. For a moment we feel like we rule the world. We are free. Tinatanggap sa ikasyam na taunang pagtawid sa mas mataas na antas sa paaralang Victoria National High School. Ang bawat hakbang ay simbolo ng pagsulong, pag-abot sa bagong lithi. Kung kaya, simulan natin ang palatuntunan sa pagpasok ng mga mag-aaral na tatawid sa mas mataas na antas. Kasama ang kanilang mga magulang, mga guro, ulong guro, pandaman. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula sa baitang 10, SPS Power kasama ang kanilang mga magulang sa pamumunan ng kanilang grupong tagapayo, Ginoong Jimboy R. Gomez. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula sa baitang 10, Akasha, kasama ang kanilang mga magulang sa pamumunan ng kanilang gurong tagapayo, Ginang Witzel D. Velasquez. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula sa baitang 10, Almon, kasama ng kanilang mga magulang sa pamumunan ng burong tagabayo, Ginang Zinaida C. Cabrera. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula sa baitang 10 at 7, kasama ang kanilang mga magulang sa pamumunan ng gurong tagapayo, Ginang Patricia D. Reganito. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula sa baitang 10, Aspen, kasama ang kanilang mga magulang sa pamumunan ng burong tagabayo, Ginang Mercedita A. Valdez. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula sa baitang 10, Banaba, kasama ang kanilang mga magulang sa pamumunan ng gurong tagapayo, Ginang Cristina S. Moniz. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas sa baitang 10, Cedar, kasama ng kanilang mga magulang sa pamumunan ng burong tagabayo, Ginang Josefina G. Marquez. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula sa baitang 10, Eucalyptus, kasama ang kanilang mga magulang sa pamumunan ng gurong tagabayo, Ginang Julian Marie Y. Flores. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula sa baitang 10, 18, kasama ang kanilang mga magulang sa Gurong tagapayo, Ginang Venus L. Galapo.
pangunguna ng Burong Tagapayo, Ginoong Alfredo M. Angel Jr. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula sa Baitang 10, Lawan, kasama ang kanilang mga magulang sa pangunguna ng Gurong Tagapayo, Ginoong Eric C. Gaputan. Mula Baitang 10, Mahogany, kasama ng kanilang mga magulang sa pangunguna ng Burong Tagapayo, Ginang Angela Francesca D. Azuela at Pintini Maradora S. Santiago. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula sa Baitang 10, Mango, kasama ang kanilang mga magulang sa pangunguna ng Burong Tagapayo, Ginang Santa Lucia G. Gutierrez. Pasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula Baitang 10, Bicol, kasama ng kanilang mga magulang sa pangunguna ng Burong Tagapayo, Ginang Andrea D. Sapasa. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula sa Baitang 10, Melina, kasama ang kanilang mga magulang sa pangunguna ng Burong Tagapayo, Ginoong Justiniano R. Topero. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula Baitang 10, Mulawe, kasama ng kanilang mga magulang sa pangunguna ng Burong Tagapayo, Ginang Irene R. Palacio. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula sa Baitang 10, Nara, kasama ang kanilang mga magulang sa pangunguna ng Burong Tagapayo, Ginang Nina Carla P. Marasigan. Sa mas mataas na antas mula sa Baitang 10, Talisay, kasama ng kanilang mga magulang sa pangunguna ng Burong Tagapayo, Ginang Janice G. Ocampo. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula sa Baitang 10, Tamili, kasama ang kanilang mga magulang sa pangunguna ng Burong Tagapayo, Ginoong Michael Emmanuel P. Santos. Ang pagpasok ng mga tatawid sa mas mataas na antas mula sa Baitang 10, Yakal, kasama ng kanilang mga magulang sa pangunguna ng Burong Tagapayo, Ginang Camille R. Evangelista.
Victoria National High School. Ikinalulugod naman namin ipakilala sa inyo ang mga hanay ng mga tagapagpanday ng karunungan sa Victoria National High School. Ang mga guro mula sa ikawalong baitang. Lakpakan din natin ang mga guro mula sa ikasyam na baitang. At ang mga guro mula sa ikasampung baitang. Palakpakan din natin ang mga guro mula sa ikalabing isang baitang. Ating ipalakpakan ang mga guro mula sa ikalabing dalawang baitang. Tunghayan natin ang pagpasok ng pagsangay ng tagapamahala, Binibining Dalen Iron, pagsangay na tagamasid ng mga programang pang-edukasyon sa MAPE mula sa Departamento ng Pilipino ng Venus El Galapia. Mula sa Departamento ng Ingles ng Amalia R. Villa. Mula sa Departamento ng Matematika, Mang Artie G. Perez. Mula sa Departamento ng Oral, Ma'am Rutina Rosalie G. Toquer. Mula sa Departamento ng Maraling Panlilungan, Ginoong Beltredo P. Villamor. Mula sa Departamento ng Edukasyon sa Pagkakatao, Ma'am Meridel P. Orban. Mula sa TLE Department, Madam Elia P. Abad. Mula sa MAPE Department, Ma'am Jane L. Luzon. Pagbigay-bugay din ang ating bigay sa mga Executive Assistant Creed. Kasama niya ang ating mahal na Kagawad Jean Pauline. Narito rin ang ating mahal na Kagawad Artemio L. Roque. Jonah G. Kapusan mula sa Ten Nara, May Karangal.
We play your mighty hands when the ocean's vast and thunderstorm. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the land, and I will be still, know you are God. Pagdiriwang mula sa aming pagsisikap sa loob ng halos 10 buwan. Pinasasalamatan ko po namin sa inyong pagpatnubay, pagbibigay ng karunungan at kalakasan sa aming pakikipagsapalaran bilang mga mag-aaral sa isang kumpanya. Lubos po kaming nagpapasalamat sa buhay ng aming mga magulang, buong pamilya, mga guro at mga kaibigang palaging nakasuporta sa amin. Nagpapasalamat din po kami sa kanilang pag-unawa, pagtugon sa tuwing sinusubok po kami ng pagkakataon at sa pagkakaloob ng karunungan na ibinahagi po sa amin. Naway, maisabuhay po namin ang iba't ibang leksyon at aral na aming natutunan. Patungo sa mga hamon sa hinaharap, nakaaktibat ang ating tapang at ang lahat ng ito ay ating pong taus-pusong dinadalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bless my soul in Christ alone. Lord is strong in quietness and strife. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the land, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the land, and I will be still, know you are God. Ni Cristina B. Vicente mula sa STS Towers, May Karangalan. May dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makados, makakalikasan, makatao at makabansa. Sa ngalan po ng ating mahal na at masipag na Mayor
Rex Villagos team at sa mga kasama po niya, SB, JD Rigor, Biernes, Esma Gatser, at mga head teachers po natin, mga teachers, at ating pong ating pong SPT officers, SGC officers, bisita, mga magulang na walang hanggan na pagmamalasakit sa ating mga anak, mga estudyante na nandito ngayon. Bakit po kayo nandito? Para saan po? Sa moving up po natin. Ano po ang ibig sabihin ng moving up? Kayo po, kayong mga moving up, anong ibig sabihin ng moving up? Dalawang hakbang na lang, nandun na tayo. Yun ang sabihin ng moving up. Papunta na tayo sa taas, magsi-senior high na kayo. Andun na tayo. At magandang umaga sa inyong lahat. Una sa lahat, nais kong batiin ang ating mga magigiting at minamahal na mag-aaral. Magandang umaga sa inyo ng grade 10. Sa matagumpay na pagkatapos ng kanilang junior high school. Sa araw na ito, tayo ay magdiriwang para sa kanilang tagumpay at determinasyon sa harap ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Sa mga magandang taon, sa mga nagdaang taon, ang bawat isa sa inyo ay nagpakita ng dedikasyon sa pag-aaral, kahusayan sa mga gawain. Sa bawat hakbang ng tinatahak ninyo, kayo ay nagpatuloy na nagpakita ng husay. Ang araw na ito ay patunay na kayo ay handa na umarap sa mga hamon ng pagkakataon na naghihintay sa inyo sa susunod na yugto ng inyong buhay. Yun nga sinasabi ko, yung moving up na kayo, papunta na kayo. Duwa lang at tukadan kung na-aridji kayon. Sa inyong mag-aaral, ito ang inyong panahon upang ipagdiwang ang inyong mga tagumpay. Tandaan ninyo na ang inyong pagtatapos sa junior high school ay simula lamang ng inyong mga tagumpay sa paghinaharap. Patuloy kayong magpakatatag, mangarap ng malaki at maglingkod sa inyong kapwa. Patuloy ninyong gamitin ang inyong kasanayan. Sa mga magulang po, marami pong salamat sa inyo sa tiyaga, hatid sundo, at sana po patuloy po natin silang antabayanan. At kayong mga estudyante, pwede kayong harapin po ninyo yung ating mga magulang at sabihin po ninyo sa kanila na maraming salamat, Papa, Mama. Sige po, sabihin po ninyo sa kanila. Parang mahina. Ulit. Paano yung mga teacher natin na naghubog sa inyong galing at talino? Anong sasabihin natin sa kanila? I love you, teacher. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Palakpakan po natin sila. Muli, isang mainit na pagbati sa inyong lahat. Congratulations sa inyong tagumpay. Sana po magtagumpay tayong lahat. Gamitin ninyo ang tunong, galing, talino para sa inyong kinabukasan. Ulit po, magulang, teachers, bisita po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much and God bless. That's all. Patuloy, nais ko din pong pasalamatan ang pagdalo ng ating kagawad, si Kagawad JD Rigor Biernes sa ating palatuntunan na ito. Ating mag-aaral na si Hannah Riolaine D. Garcia na nagkamit ng mataas na karangalan. Tagal ng ating nilakbay.
sa dami ng mga hamon kung saan patuloy tayong bumabangon. Ito na, hahantong na tayo sa panibagong yugto ng ating fight. Sa ating pansangay na tagamasid ng MAPE, Ma'am Dalen Ayroy, sa ating tagamasid pampurok ng Silangang Victoria, Dr. Marisa M. Damian. Sa Ama ng Bayan ng Victoria, Honorable Mayor Rex Villa Agustin, na nagpadala ng kanyang kinatawan na si Ginoong Eric Saguyot. Gayon din sa ating Municipal Vice Mayor, Honorable Tristan Ribogyam, kasama ang mga Sangguniang Bayan officials. Sa ating panauhing pandangal, Dr. Girlie Ann M. Silvestre, sa ating punong guro, Dr. Angelito S. Magat, sa mga ulong guro ng 8 departamento ng mataas na paaralan ng Victoria, sa mga guro, higit lalo na sa mga guro ng ika-10 baitang, sa mga huwag tayong titigil sa pagsusumikap at patuloy nating pagyamanin ang ating kaalaman at kakayahan. Nasa ating mga kamay ang hinaharap ng bayan. Kaya naman, patuloging inspirasyon at huwaran sa ating kapwa kabataan. Sa ating mga guro at magulang, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtuturo at paggabay. Kayo po ang naging inspirasyon namin at sandigan naming mga mag-aaral sa paglalakbay na ito. Bitbit po namin ang mga kaalamang itinuro niyo sa amin na magiging sandata sa pakikibaka sa susunod na yugto ng aming buhay. Muli, isang malugod na pagbati sa ating pagtatapos. Naway mas maging makulay at matagumpay pa ang ating mga susunod na hakbang. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Sa punto pong ito, ating pakinggan na dapat ay magmumula sa Ama ng ating bayan, ngunit nagpadala siya ng kanyang representante o kinatawan upang ipaabot ang kanyang pagbati at ang kanyang bungan ng isang masigabong palakpakan, ang Executive Assistant 3 ng ating mahal na Ama ng Bayan, Rex Villa Agustin, si Ginoong Eric Saguyot. Po si Kagawad JD, Kagawad Jean Paul, Kagawad ang lahat. Ang aking pong pagbati sa ating masipag, very energetic na principal, Sir Angelito Magat. At siyempre po ang representative ng ating division office, ating Dalen. At sa lahat po ng teaching force ng junior high, sa mga proud parents, SPTA, sa mga estudyante, sa inyo pong lahat, pinapabot po ng ating mahal na mayor ang kanyang pagbati ng isang magandang umaga mag-aaral. Ito ay isang tagumpay hindi lamang ng mga mag-aaral, kundi na rin ang ating mga magulang, tagapag-alaga at mga guro. At sa pagkakataong ito, tanggapin ninyo ang aking lubos na paghanga at pagbati sa panalo ninyong ito. Sabi nga ng ating tema ngayong taon na pagtatapos, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Naniniwala akong nasa mga palad ninyo ang magiging takbo ng ating bayan patungo sa matatag na kinabukasan. Lagit-lagi isaalang ang maturo ng mga guro, kaibigan at lalo't higit ng mga naging ninyong karanasan. Hindi naging madali ang lahat upang maabot ang puntong ito. Sa inyong pagpupuyat, pagbabasa at paggugol ng maraming oras upang mainsayo sa ilan sa inyong mga gawain. Tanggapin ninyo ng mayroong galak at buong pagmamalaki ang bawat parangal ng inyong matatanggap sa araw ng iyong pagtatapos. Ang maabot ang puntong ito kasama ang pagkakaroon ng iba't ibang karangalan at refleksyon ng iyong pinamalas na husay at galing sa taong pamunuan 2023-2024. Sa mga magulang at tagapag-alaga ng mga mag-aaral na magsisitapos ngayong taon, paghanga sapagkat alam kong maraming naging pagsubok
upang maitaguyod ninyo ang inyong mga anak. Saludo ako sa pinamalas ninyong pagmamahal at pagkalinga upang maabot ang inyong mga anak ang karangalang ito. Sa mga guro na siyang gumagabay at nagsisilbing mga magulang, taos-puso po akong nagpapasalamat at humahanga sapagkat higit pa ang inyong pinamalas na gampanin sa inyong mga sinumpaang tungkulin. Kasama ninyo ako at ang aking lokal na pamahalaan sa pagnanais na magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating mga kabataan. Kaya tulong-tulong tayo sa paghatid ng serbisyo para sa ating mga kabataan na siyang kinabukasan ng ating bansa. Sa mga magsisipagtapos at sakripisyong pinamalas upang maabot ang araw na ito. Paghusayan ninyo at pagsumika pang maabot pa ang mga malalaking mga pangarap at naisin sa buhay. Ang tagumpay ninyo ay tagumpay ng buong bayan ng Victoria. Naway huwag ninyong kalimutan ang lahat ng aral, lungkot o saya. Baunin ninyo ito hanggang sa kayo ay tumungtong sa mga susunod na kabanata ng inyong buhay. Muli, naway gabayan kayo ng ating Panginoon sa mga susunod pang hamon ng buhay. Ang ating lokal na pamahalaan ay kasama ninyo at handang tumulong sa abot ng aming mga kaya upang maabot ninyo ang inyong mga pangarap. Pagbati at paghanga, Batch 23-24. Honorable Rexy Vilagustin, Municipal Mayor of Victoria. Salamat, Sir Eric Saguyot, sa pagpahahatid ng mensahe ng ating Ama ng Bayan, mahal nating Ama ng Bayan, Honorable Mayor Rex. Ang mensahe ng tagapangulo ng Konseho ng Pamamahala ng Paaralan o School Governance Council Chairman, Ginoong Jose F. Villanueva. Una sa lahat, ay nais kong magpasalamat sa ating kong may kapal dahil binigyan tayo ng magandang panahon upang tayo ay magsama-sama sa lugar nito. Ganon din po, aking pong pasalamatan ang presensya ng ating Municipal Council led by our very own Vice Mayor. Sa atin pong masipag na mga guro sa pamumuno ng ating napakabait na principal, Dr. Magat, sa ating mga magulang na mga magtatapos sa junior high school, pinapabot ko ang aking pagbati, isang mainit na pagbati sa lahat nagsisipagtapos ng junior high school. Bago ko basahin ang aking mensahe, ay gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano ang School Governance Council. Karamihan sa atin, hindi natin alam ito. Kahit teacher, minsan nakakalimutan nila. Ang isang samahan na tumutulong kung paano mapalago o mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mag-aaral. Kaisa po ang buong School Governance Council sa inyong tagumpay sa araw nito. Sa timang kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas, atin po ipagdiwang ang paglalakbay ng mag-aaral ng junior high school tungo sa mas mataas na antas ng kanilang pag-aaral. Ang inyong pagtatapos ay hindi lamang isang ordinaryong selebrasyon, kundi sa gisag din ang determinasyon at tapang ng isang mag-aaral na hinubog
ng matatag na sistema ng edukasyon na tumutugon sa mga pagbabago ng panahon. Patuloy na ipamalas ang iyong galing at husay sa susunod na yugto ng iyong pag-aaral. Sa mga guro, saludo po kami sa inyong dedikasyon at sakripisyo upang mabigyan ng tamang gabay at edukasyon ang ating mga mag-aaral. Sa mga magulang at mga kapwa-opisyalis ng paaralan, tayo po ay nagsisilbing taga-suporta at gabay sa ating mag-aaral. Ang ating pagkakaisa at kooperasyon ay susi sa patuloy na pag-unlad ng sistema ng edukasyon sa ating bansa. Muli po, malugod namin kayong binabati ng iyong pagtatapos sa junior high school. Congratulations on moving up to senior high school. Palakpakan po natin ang ating masarili. Chairman Ginoong Jose F. Villanueva sa mainit na pagbati sa ating mga magsisipagtapos. Ngayon naman po ay isa pa ring pagbati na magmumula naman sa ating minamahal at kagalang-galang na Vice Mayor Tristan Ribo P. Giam ang ating pakinggan. Kaya po nila, no? Unang-una, pagbibigay galang po no, sa ating minamahal na Mayor, Mayor Rex Villa Agustin. Palakpakan po natin siya. Sa po ng mga kasamahan ko sa Sangguniang Bayan, nandito po ang Committee Chair ng Education, Councilor J. Rigor Viernes, Councilor Jean Paul Lim, Councilor Artemio Roque, at sino pa bang nandiyan na Councilor? Susunod pa po siguro. Si Councilor Lloyd Sarimento, nandiyan din po, napalakpakan po natin. Pagpasensyahan nyo na po, no? May kanya-kanya po kami toka nung sa graduation, no? Sasabi namin kung sino po yung available maka-attend, habol na lang po yung iba, no? Siyempre, sa ating pong minamahal na principal, napakasipag po, palakpan po natin, Dr. Angelito Magat. Simula kahapon, magkakasama na po kami, no? Sa ating pong Educational Program Supervisor, Madam Dalen Roy, good morning po. It's good to see you again, no? Sa ating pong SPTA President, Sir June Gandol. Sa ating pong SGC Chairman, kakasalita lang po, si Sir Joel Villanueva. Siyempre po, ang ating panauhing pandangal po ngayong araw na to, no? Andito po magbibigay po na inspirational message sa atin mamaya, si Ma'am Jerly Ann Silvestre. Palakpakan po natin. Siyempre, nandito rin po ang ating minamahal na punong barangay na San Gavino. Palakpakan po natin, Barangay Captain Cap Freddy Santiago. Cap, maraming salamat po sa pagdating. At sa lahat po ng teaching staff na academe ng VNHS, maraming salamat po sa inyong lahat. Napakaganda niyo po makita lahat na nandito ngayong araw. No? Palakpakan niyo po yung mga guro ninyo. Siyempre po sa mga bisita, sa mga magulang ngayon, no? Sa mga estudyante, lalong-lalo yung mga estudyante na moving up, isang magandang araw po sa inyong lahat. No? So ngayong araw, siguro, isa po ito sa magiging mga pinaka-memorable na moments ng buhay ng isang estudyante, ng isang magulang, no? Kahapon, nung nag-awarding na, nung nagsasabitan na ng medal, nung nagbibigay na ng mga certificates, sabi ko kay Sir Angelito, Sir, ibang klase talaga yung ngiti nung magulang, no? Nung makita mo na nasa stage na nagsasabit ng medal na kasama niya yung anak niya, ibang-iba po yung itsura nung saya, yung ngiti nung magulang. Hindi mo mapagkakaila hindi mo pwedeng itago, no? Yun yung accumulated na paghihirap, sakripisyo na ginawa ng mga tumulong sa inyo, ng mga anak nila, di ba? Ibang klase po yung nakikita ko sa litrato na ang ganda tignan nung ngiti nung magulang kasi nandun na po yung pinagpaguran ng mga magulang, di ba? Hindi po madali, kailangan pagtulong-tulungan, no? Lalong-lalo na po,
iba-iba naman yung sitwasyon, pero kahit paano ang sinasabi natin na itatawid natin, napapag-graduate natin yung anak. At sigurado po ako, isa yon sa pinakamasayang moment ng isang magulang, yung masabitan niya ng medal yung anak niya, mabigay niya yung diploma ng anak niya, mabigay niya yung certificate ng anak niya. No? Ibang klase. Siguro hindi nare-realize masyado ng mga estudyante yon, pero siguro yun na yung pinakamasayang moment ng magulang nyo, no? So, sabi nga nila, moving up po, no? Malayo na, pero malayo pa din. Bakit ko sinasabi na malayo pa din, no? Kasi tandaan nyo to, ang buhay, no, hindi nagtatapos sa silid-aralan. Aangat na kayo ngayon, no? May magsisenior na kayo, tapos anong susunod? Magka-college na kayo, at sa tingin nyo ba, humihinto na doon? Hindi pa rin, no? Sinabi nga namin, kami mga government officials, yung mga guro, hindi rin humihinto mag-aral, no? Ang buhay, continuous learning, tuloy-tuloy na pag-aaral. Hindi natatapos as estudyante yung pag-aaral, no? So yun yung dapat nyo makuha. Yung sinasabi ko na hunger for knowledge, no? Kailangan tuloy-tuloy na gusto nyo matuto. Hindi lang chismis, ha? Hindi lang yung mga bali-balita na nakikita nyo sa social media. Ang importante na dadagdagan patuloy-tuloy yung inyong karunungan. No? Ano yung bago nyo ma-share? Sabi ko nga nung isang araw, nag-celebrate po tayo ng 151st Foundation Day ng ating probinsya ng lalawigan ng Tarlac. Sabi ko doon, nandun ako sa isang gilid, sabi ko, ano nga ba yung legasiya na iiwan natin sa ating bayan, sa ating probinsya, no? Naalala ko, nandun ako sa event na yon, sabi ko, dala-dala ko yung pangalan ng lalawigan ng Tarlac, yung bayan ng Victoria. Ganun din kayo, mga estudyante. Dala nyo yung pangalan ng Victoria National High School hanggang paglaki nyo, di ba? Tatanungin kayo sa kayo gumraduate, sa kayo nang galing, ang sasabihin nyo, Victoria National High School, di ba? You make your school proud, no? Pagkatapos nito, gumraduate kayo, magtrabaho kayo, bumalik kayo sa eskwelahan nyo, tumulong kayo, di ba? Malayo pa yon, pero kumbaga, yun na yung preview na mangyayari, di ba? Kaya nga po meron tayo mamayang motivational speaker natin, magbibigay po ng inspirational message sa atin para mahikayat kayo to strive further, no? Na yung mga estudyante sa bayan ng Victoria, sa BNHS, kayang magtagumpay, kayang maging isang profesional, no? Kaya ba natin yon? Okay, nangihina na ata ulit. Kaya ba natin yon? Okay. So, bago magtapos ang message ko, no, hindi ko na po hahabaan. Pasensya na po kayo. Pag natapos itong graduation na to, huwag niyong kalimutan, pasalamatan yung mga tumulong sa inyo, no? Mga magulang nyo, tita, tito, lolo, lola, mga kaibigan. At syempre, huwag niyong kakalimutan pasalamatan yung mga magulang nyo sa labas ng tahanan, yung inyong mga guro, no? Huwag niyong kalimutan tapikin mamaya, Ma'am, Sir, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo at tulong ninyo, no? So pagtutulong-tulungan po natin sa lokal na pamahalaan, mga guro, mga magulang, mga estudyante, para po sa kinabukasan ng ating bayan, no? Kayo po yung magiging kinabukasan natin. Congratulations po sa inyong lahat at mabuhay po ang mga mag-aaral ng VNHS. Maraming salamat po. Hindi ito maisa sa katuparan kung wala ang mga taong umagabay at tumulong sa inyong pag-aaral. Hindi sapat ang salitang salamat upang ipakita at ipadama ang inyong pagpupunyagi sa kanilang mga sakripisyo. Kaya, sa punto pong ito, ating pakinggan ang isang mag-aaral mula sa ST10 Galilei na si Crystal Arian D. Green na nagkamit ng mataas na karangalan para sa kanyang talumpati. Ay para sa mga taong nagtitiwala sa kanilang kakayahan. Sa ating punong tagapamanihala ng Sangay ng Probinsya ng Tarlac, Dr. Ronnie S. Malyari, CESO 5. Sa ating tagamasid pansangay ng MAPE, Ma'am Dalen Ayroy. Sa ating tagamasid pampurok ng Silangang Victoria, Dr. Marisa M. Damian. Sa ama ng Bayan ng Victoria, Honorable Rex C. Villa Agustin, na nagpadala ng kanyang kinatawan na si Ginoong Eric Saguyod. Kasama ang mga sangguniang bayan officials,
Gayon din sa ating Municipal Vice Mayor, Honorable Tristan Rivo Argyam, sa ating panauhing pandangal, Dr. Girly Ann Mangulad Silvestre, sa ating punong guro, Dr. Angelito S. Magat, sa mga ulong guro ng 8 departamento ng mataas na paaralan ng Victoria, sa mga guro, lalo't higit sa mga guro ng ika-10 baitang, sa mga magulang, panauhin, at sa mga kapwa ko mag-aaral. Isang masaya at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ito ang araw na ating pinakahinihintay. Ang araw na siyang magpapatunay na natapos natin ng matiwasay ang pangalawang yugto sa ating pag-aaral. Na siyang magiging hudyat ng bagong simula ng panibagong pakikibaka para sa ating minimithing pangarap at magandang kinabukasan. Mga kapwa ko magsisipagtapos. Lagi nating tatandaan ang mga mabubuting aral na ating natutunan sa kabuuan ng ating pananatili sa paaralang ito at gawing gabay upang lalong higit nating pahalagahan ang edukasyon bilang susi sa pagtupad ng ating mga pangarap. Ang mga kaalaman at kasanayang naituro sa atin ng ating mga guro ay ating palawakin, linangin at pagyamanin. Marami pang mga hadlang at balakid ang ating haharapin sa mga susunod na panahon ng ating pag-aaral. Ngunit, dapat tayong maging positibo sa pagharap sa mga suliraning ito upang tayo ay magtagumpay sa ating mga gawain. Ang mga hirap at sakripisyo ng ating mga magulang, gayon din ng ating mga guro, ay maging inspirasyon nawa sa ating paglalakbay tungo sa ating adhikain at pagiging mabuting mamamayan ng ating bansa. Huwag tayong magpadala o magpa-impluwensya sa masasamang gawain sa ating paligid. Bagkus ay panatilihing bukas ang isip sa mga gawang mabuti. Pagpapakumbaba, disiplina, at higit sa lahat, ang paniniwala at pagmamahal sa Diyos sa paggabay sa atin sa araw-araw. Ang pagtatapos ngayong araw ay nakasentro sa papel ng mga mag-aaral sa pagdadala ng mas magandang kinabukasan sa ating pinakamamahal na inang bayan. Ang temang Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas ay nagbibigay diin sa pangangailangang bigyang kapangyarihan at sandatahan tayong mag-aaral ng kakayahan, pagpapahalaga at saloobin upang maipahayag ang liwanag ng pag-asa sa ating bansa. Bilang tugon sa bawat hamon na dala ng junior high school, kung saan ang mga proyekto, programa at mga peta ay halos sabay-sabay kong ibigay. Nariyang halos hindi na tayo nakakakain ng maayos, nakakatulog ng sapat, at waring ang pampalipas na lang natin ng oras ay makinig sa musika kasabay pa rin ng mga gawaing di matapos-tapos. Ako ay natutuwa dahil ngayon ko lang napagtanto at baka kayo rin, na bawat hamon pa lang na pagtagumpayan natin ay isa-isa tayong dinadala sa dulo. Na sa bawat pagsunod, pagpasa at pagkumpleto sa lahat ng itinakdang requirements ay kabahagi pala ng ating napakalaking tagumpay. Lahat ng iyon ay nagsimula sa maliit na hakbang, papalaki ng papalaki, hanggang heto na nga. Sino ang mag-aakalang muli akong tatayo ngayong araw na ito sa inyong harapan? Sino ang maniniwalang sa liit kong ito at ng aking katawan ay kakayanin ko ang mga pagsubok na ating pinagdaanan? Hindi ko nga lubos sa maisip kung may gabi pa ba ang kumpleto ang tulog ko dahil sa napakaraming requirements. Kung ilang almusal ba na pinagpagurang lutuin ng mama ko ang hindi ko man lang nabigyang pansin. Ilang baon ko ba sa pananghalian ang ibinabalik ko rin dahil hindi ko naman nakain. Pero lahat ng yon ay pinagpapasalamat ko dahil marami akong natutunan.
Napaunlad ko lalo ang aking kasanayan sa maraming larangan. Ako rin sa sarili ko ay nagugulat. Hindi ko rin akalaing kaya ko pala. Before I know it, nagawa ko na. Salamat sa mga guro nating nagtiwala sa ating kakayahan. Mga gurong naging daan upang ang mga talentong aandap-andap ay muling nagningas dahil sa kanilang kahusayan sa pagtuturo at pagbabahagi ng kanilang mga kaalaman. Mga talentong meron pala tayo na hindi man lang natin alam. Mga talentong hinasa sa pagmamahal at dedikasyon ng mga gurong hindi natin matatawaran ang mga husay at galing. Maaring ang mga araling itinuro ng ating mga guro ay di natin laging maaalala. Ngunit ang kanilang mga payo at pangaral kailanman ay hindi mabubura. Ma'am at Sir, salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Maraming bagong bagay ang ngayon ko lang ginawa. Pero hindi ako natakot sumubok. Hindi ko man napagtagumpayan ang lahat, masaya ako dahil may baon akong karanasan. Mga karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Karanasang dadalhin ko saan man ako dalhin ng aking kapalaran. Sa institusyong naging saksi ng ating paghihirap at tagumpay. Ang naging kanlungan ng ating murang isipan at humubog sa ating pagkatao. Naway, marami pang kagaya namin ang makatamasa ng magandang edukasyon para maging daan sa pagkamit ng kanilang pangarap at mithiin tungo sa magandang kinabukasan. Sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking mga kapatid, maraming salamat sa inyong suporta. Kuya IC, Noy, Jaja at Ate Grace, Ate Shan at Ate Jelly, bawat palakpak nyo sa akin ay nagsilbing hamon upang lalo ko pang pagbutihin ang aking pag-aaral. Sa aming dalawang munting anghel, Zoe at Allison, salamat sa pagpapasaya sa akin. Sa mama ko, na laging nandyan para gabayan at suportahan ako. Isang chat lang, may solusyon na siya agad kung ano man ang kailangan ko. Para siyang Boy Scout na laging handa. Ma, maraming salamat sa iyo. Mahal na mahal kita. Salamat din sa aking Lola Inang at Auntie Ellen na nag-aalaga sa akin simula sanggol hanggang sa ngayon. Sa aking mga pinsan, mag-aral ng mabuti. Isipin niyong kaya niyo. Dahil kung kaya ko, ay kaya niyo rin. Sa aking mga kaklase, na 8 oras ko nakakasama 5 beses sa isang linggo. Bagamat hindi tayo sigurado kung magkakasama pa rin tayo, dapat tayong matuwa dahil may babalik-balikan tayong masasayang alaala ng ating buhay junior high. Isa kayo sa mga tumulong sa akin upang mahubog ang aking personalidad. Sa pagtungtong natin ng senior high school, tiyak na hindi ako mahihirapang makisama sa aking mga bagong makikilala at makakasalamuha. Dahil tinulungan niyo akong mahubog ang aking kagalingang panlipunan at tiwala sa aking sarili. Naway magtagumpay tayo sa anumang landas na ating tahakin. Huwag nating sayangin ang panahon. Mangarap tayo. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Mag-aral tayo. Tandaan natin na ang magandang kinabukasan ay para sa mga taong may pangarap. Ang magandang buhay ay para sa mga taong matyaga at nagsisikap. Humaya tayo at magpakabuti. Maging huwaran sa mata at isipan ng mga susunod pang henerasyon ng mataas na paaralan ng Victoria. Ang kanlungan ng mahuhusay, tahanan ng magagaling, at ng matatagumpay. Sa ating dakilang lumikha, ang aking taus-pusong pasasalamat sa walang sawang paggabay at nag-uumapaw na biyaya. Sa katawang malakas at isipang sapat, ang papuri po ay aking ibinabalik sa inyo dakilang amang tagapagligtas.
Ang salitang salamat ay hindi sapat upang maipakita ang aking lubos na pagkilala sa lahat ng taong gumabay sa akin at dahilan para ako'y tumayo sa inyong harapan. Hayaan niyong ihalin tulad ko ang aking sarili sa isang paru-paro. Nagsimula sa pagiging isang uod at sa paglipas ng panahon ay unti-unting nagkaroon ng mga pakpak. Tinuruan kung paano ito ipagaspas at ngayon ay magpapatuloy na lilipad sa malawak na kalangitan. Lumakas man ang hangin ay hindi tatangayin. Dumilim man ang paligid ay patuloy na lilipad pa rin sapagkat ang liwanag ay nasa aking puso. Ito ang apoy ng edukasyon na patuloy na magliliyab sa aking isipan sa habang panahon at magiging tulay patungo sa aking tagumpay. Dahil ako, tayong lahat na magsisipagtapos sa araw na ito, ang magsisilbing refleksyon ng isang matibay na institusyon ng Victoria National High School. Inihanda, pinanday bilang isang kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bansang Pilipinas. Muli, magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Pagbati at pagpupunyagi sa iyong tagumpay, binibining Crystal Aryan Degree. Isa sa inaabangan o pinakihintay sa bawat palatuntunan ng pagtatapos ay ang makilala at mapakinggan ang mensahe ng panauhing pandangal. Kaya naman hindi ko na patatagalin, tatawagin po natin si Ginang Janice G. Ocampo, tagapayo ng Tentadisa. Visionary Municipal Mayor, Honorable Rex C. Villagustin, together with the Sangguniang Bayan members. To our effective and efficient school principal, Dr. Angelito S. Magat. To our ever-supportive department heads, dedicated and competent faculty, hardworking staff, proud parents, deserving completers, ladies and gentlemen, a pleasant morning to all of you. It is my pleasure to introduce a truly remarkable guest who embodies virtues and accomplishments. To give you a special glimpse into who she is, I'll be using the letters of her name. G. Genuine dedication to dental health and patient care has defined her career. A dentist by profession, a dream supported by her beloved parents who were both educators. The late Mr. Angel Mangulad, an industrial arts teacher at Epifanio de los Santos School, Paco, Manila, and the late Mrs. Nessie Mangulad, a math teacher at Victoria High School. E. Educated at Centro Escolar University, she earned her Doctor of Dental Medicine degree in 2003 and passed the PRC board examination in 2004. An alumna of Victoria High School, where she graduated honorable mention in 1997 and of Victoria West Central School in 1993. R. Relentless in her pursuit of excellence, she has specialized in various fields of dentistry. Her lifelong commitment to learning has driven her to become proficient in orthodontics, oral surgery, cosmetic dentistry, biomedical dentistry, pediatric dentistry preventive management, and temporomandibular joint disorder or TMJD management. L. Love is at the core of everything she does. As a mother of three, she demonstrates incredible empathy and care both at home and in her professional life. Her supportive better half, Nikki Bon Silvestre, is a businessman and a stocks trader. Her adored children are Nigel Stephen, a grade 11 learner at Don Bosco Tarlac, and was a junior high school completer at Victoria High School. Neil Sebastian, a grade 7 STE learner at Victoria National High School, and Jillian Nixie, a grade 4 SSES learner at Victoria West Central Elementary School. Balancing her roles as a dentist, a mother, and a loving wife,
She exemplifies flexibility. She faces challenges with strength and perseverance, inspiring everyone around her. Whether it's nurturing her children, supporting her spouse, or caring for her patients, her loving nature shines through. Integrity and compassion are at the heart of her practice. Ensuring each patient receives the highest standard of care, her journey and achievements are a source of inspiration to many. She demonstrates that with hard work, dedication, and a loving heart, one can achieve great success in both personal and professional life. And enthusiastic about her profession, she has successfully managed her dental clinics and contributed significantly to her community's oral health at Mangulad Silvestre Dental Clinic located at Victoria Tarlac, Gams Dental Clinic, Gimba, Nueva Ecija. She is a gifted dentist who has dedicated her career to ensuring bright smiles and healthy teeth. She brings energy and enthusiasm to every aspect of her life. Her positive outlook and dynamic personality are contagious, making her a wonderful role model for our completers. Her life and work truly reflect the values we aim to instill in our students. Please join me in giving a warm welcome to Dr. Gerlie Ann Mangulad Silvestre, Doctor of Dental Medicine. Thank you for that very heartwarming introduction. Ma'am Janice Ocampo, very obvious, friend talaga kita since elementary. You may sit down. Hello and good morning, grade 10, junior high school completers, batch 2023-24. Bago ang lahat, ay hayaan niyo muna akong batiin kayo ng isang mapagpala at magandang morning sa ating lahat. Good morning din po sa ating municipal officials, led by our Mayor Rex Villagustin, together with Vice Mayor Tani Giam, and to our SPTA President, Sir June Gandol, to our school principal, Sir Angelito Magat, to Sir Ronnie Malyari, our schools division superintendent. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello, grade 10? Now, get one whole sheet of paper. We have an exam. Paborito nyo ba ang linyang yan? Siyempre hindi. Well, relax lang kayo ngayon because you all need a break. Umayos na kayo at makinig ng maigi dahil sobrang iksi lang ng speech ko na ito. Congratulations to all completers. Sabay-sabay niyong sabihin, deserve ko to. Yes, deserve niyo talaga na nandito kayo dahil nag-aral kayong mabuti. Tinuloy ninyo ang inyong determinasyon na makapagtapos. Let's give a big round of applause para sa ating mga junior high school completers of Victoria National High School. At sa ating mga proud parents, congratulations din po sa inyong lahat sa lahat ng suporta na binibigay ninyo sa inyong mga anak na ngayon ay nakatapos na ng junior high school. Ang ibang parents po siguro dito ay naging estudyante pa ng aking nanay nung nagtuturo pa siya sa Victoria High School. Hopefully, naaalala niyo pa po siya, si Madam Mangulad. Job well done din po sa ating mga bayaning guro. Maraming salamat sa sipag at tiyaga at sa paghubog sa mga estudyanteng ito. Dahil ang mga natutunan po nila sa inyo, ang dadalhin nila para matupad nila ang kanilang mga pangarap.
At sa ating school principal, si Sir Angelito Magat, maraming salamat din po for guiding and steering our teaching force to bring out their best, di lang sa teaching, pati na rin sa grooming. Tignan nyo naman sina Ma'am at Sir. Kahit mainit, poise na poise at looking good pa rin. Di ba? Isang matinding palakpakan naman dyan para sa ating mga faculties, support staff ng Victoria National High School. Salamat po sa inyo. Hello din po sa aking mga naging teachers. Noon na parang kahapon lang nang lumipas and still actively teaching, or department heads or education program supervisor na. Yan ay sila Ma'am Josefina Marquez, Ma'am Rebecca Gabatin, Ma'am Flor de Lisa Astrero, Ma'am Santa Lucia Gutierrez, Ma'am Dalen Roy, Ma'am Jane Luzon, Ma'am Melita Abaya, Ma'am Julieta Santos, Ma'am Vilma Valdez, and the only thorn among the roses, si Sir Rufino Puno. Maraming salamat po sa mga naituro ninyo sa akin na naging learning foundation ko when I went into college. Last year, on this same occasion, andyan lang din ako as one of the parents, witnessing this moving up ceremony ng panganay ko. Andun ako sa sulok na yon, enjoying a refreshing cup of freshly picked buko juice. Kala nyo Starbucks ha? Starbucks lang. Ngayon, andito na ako sa harap nyo as a guest speaker, enjoying a good view ninyong lahat ng mga junior high school completers. Now, looking back on my high school life, isa ito sa mga most memorable time of schooling para sa akin. I don't know, but high school is where we find friends that will really stick with us. Just like of the faculties na friends pa rin since 1993. O, wag na kayong mag-compute ng edad namin, ha? Yan ay sina Madam Annalyn Ganitnit, Ma'am Raquel Concepcion, Ma'am Janice Ocampo, Madam April Ann Mangornong. Nag-iba na nga lang ang apelyido nila dahil married na sila. At syempre, sa Victoria High School ko rin nakilala ang aking very supportive and strategic former classmate at ex-boyfriend kasi husband ko na siya ngayon. Gusto ko lang i-clarify na college na kami nang maging mag-on si Day at si Dong. Sa Centro Escolar University ako nag-aral at nagtapos ng dentistry, at sa University of the East naman siya nagtapos ng computer science. Magkapit-bahay lang ang universities namin. Speaking of friends, there is a saying na, birds of the same feather flock together. O baka may nag-aalaga ng kalapati sa inyo, hindi ito pang kalapati. Sino sa ating mga graduates would care to expound ang saying na to? Anyone? Anyone? O, may libreng bunot ng ipin, mamaya, kung sino makasagot. Come up on stage kung sino gusto mag-volunteer. Okay. So when we strive to be a better, we should surround ourselves with the right company. Kung may mga kaibigan ka na impluwensyahan ka ng hindi maganda, dapat mag-isip ka kung sila nga ang dapat mong samahan. Isa ito sa mga pangaral ng ating mga magulang. Mayroon siguro sa inyo ang bait sa barkada, pero ang magulang nakakalimutan na. Wag naman sana. Tandaan ninyo na walang magulang o guardian na naghangad ng hindi maganda sa kanilang mga anak. Mahalin ninyo sila habang sila ay nandyan pa, na gumagabay at nagsusulong para sa inyong magandang kinabukasan. Pagkatapos ng moving up ceremony na ito, huwag ninyo silang kalimutang pasalamatan. Yung mga nakayuko dyan na nagse-cellphone, pwede niyo silang i-text or i-message. Sabihin niyo, salamat po
I love you po, nandito man sila o sa ang sulok ng mundo. I love you kayo ng I love you sa GF nyo, sa crush nyo, sa boyfriend nyo, sa magulang nyo, panay tawat ti pera ti amuyo. Alam nyo, nung kami nag-aaral pa, minsan nakakainis o nakakayamot ng laging pinapaalahanan ng magulang. Yung lagi nilang sinasabi, mag-aral kang mabuti. Unahin mo ang pag-aaral at hindi mahuhuli ang ibang mga bagay. Kung lalabas naman kami ng bahay, kailangan sa ganitong oras ay nakauwi na. Dahil noon, wala pa kaming mga video call, chat o Facebook na halos lahat ng nangyayari sa inyo sa buong maghapon ay posted online. Sabi nga nila, hindi maintindihan ng anak ang mga bagay na yan until sila ay maging magulang na rin. Medyo mahirap nga naman i-appreciate dahil retroactive ang senaryo. Ngunit nung ako ay naging magulang na, naintindihan ko na bakit ganun ang parents. Protective, laging nagpapaalala at nagbabawal. Speaking of cellphone, tabs, laptop, or gadgets, ang dami ng tawag ngayon at napaka-high-tech na nga. Nung panahon namin, landline lang ang meron, wala pang internet. Ang assignment namin, hindi namin alam kung saan hahanapin ang sagot. Pagpunta mo sa library at nakuha na ang reference book kay Ma'am Tonggol, maghihintay ka pa kung kailan pa maisusoli. Ngayon, isang Google Voice command lang, ikaw nang mamimili ng sagot. How convenient, di ba? Pero ang iba, super tamad pa. I-copy-paste nilang lahat, pati yung Lazada advertisement na isasama. World War II history ang pinapagawa ni Ma'am. May lumalabas ng Mobile Legends na hero. Maraming nakangiti. Guilty ba yan? Ginagawa niyo rin ba yan? Hindi masama ang technological advantage kung alam nating gamitin ito sa kaparaan ng nararapat. Kung oras ng aral ay mag-aral. Dahil may oras din para maglaro at maglibang. Agree? Agree ba kayo doon? O sige, pwede na kayong mag-selfie, mag-upload ng inyong My Story na graduation at the moment. Sa ngayon, dahil nagkaroon ng hybrid learning, may kanya-kanyang group chat na per subject. Advisors, parents group chat. Madalas nasa GC ng assignments or activities na kailangan i-prepare. Diyan na rin ang ligawan, asaran, awayan, pati maritesan ay updated na rin. In my observation, nagbago man ng malaki ang technology for teaching, nandyan pa rin ang individuality ng estudyante. For example, during online classes, merong hindi prepared, late na mag-o-online, meron ding performer, mapa face-to-face man or online. Consistency ang tawag doon. Kahit saan ka dalhin, consistent ka. So kung consistent kayo at pinag-usayan nyo ang inyong pag-aaral, isang malaking thumbs up sa inyo. Sana all. Sa iba naman na magbabago na for the better, there is no better time to start kung hindi ngayon. Huwag kayong umasa sa tsamba or bahala na. Hindi nyo kailanman maasahan ang swerte. Malas yun. Lahat ng bagay ay deserve, lalo na kung ito ay pinaghirapan o pinagtrabahuhan ng patas. Ngayon, kung meron kayong nakikitang umaangat, be happy for them at maging inspiration ninyo sila. Don't always compare yourself to others. You have your own race to finish. How you get to the finish line is up to you. Okay lang na medyo matagalan kayo. Basta steadily you are going there and believing in yourself. May napanood akong video na sinasabing, comparison is the thief of joy. Sinearch ko ito.
At si President Theodore Roosevelt pala ng Amerika ang may original quote nito. Totoo nga naman, dahil kung ikukumpara natin ang ating sarili sa iba, madalas inggit ang resulta or superiority naman kung ikaw naman na nakakaangat sa comparison. Lagi rin nating tandaan na meron laging mas mababa at mas mataas sa atin. Ang pinakamainam na gawin ay maging kontento kung ano ang meron tayo dahil ito ay kaloob ng Diyos. Iba ang high school since itong panahon na tayo ay medyo seryoso or medyo relax pa rin. Dahil nga ang sabi nila, pag senior high na or college na, seryosohan na. Ang high school batch na ito ay nakaranas ng modular or hybrid learning dahil kasagsagan ng pandemic noong kayo ay mag-grade 7, school year 2020-2021. At malaking adjustment para sa lahat ang nangyaring ito, ngunit nalampasan rin naman. Ang first day face-to-face classes nyo naman ay nangyari nung kayo ay grade 8. Medyo hesitant pa ang ibang magulang na payagan ng kanilang mga anak dahil nandyan pa rin ang COVID-19. Ang first day high ang pinaka-exciting part dahil sa first day of classes. Medyo nahihiya pa kayo dahil galing kayo sa iba't ibang elementary school. Curious kayo kung sino-sinong magiging kaklase ninyo, kung sinong mga teachers ninyo. Pero ngayon, kabisado nyo na ang isa't isa, kung sino ang magbabarkada, sino ang mag-best friend, at sino ang maraming baon, at kung sino ang hingi ng papel pag may exam. Oh, guilty na naman. At nung dumating ng pandemic, ay talaga namang naapektuhan ng social interaction at nawalan ng face-to-face classes. Ilang taon din na halos mag-overheat ang mga printer, maubusan ng ink at papel ang ating mga guro, at gumastos ng data load para may pagpatuloy pa rin ang modules distribution at online class. Yung crush mo na hindi mo na nakikita sa classroom, yung mga kabarkada mo na hindi na nakakapag-meet up. Si ma'am at sir, na-miss nyo ba? Walang sumasagot. Oh, nakasmile lang kayo. Kaming mga parents, during pandemic, especially sa modulars, ay miss namin ang mga teachers. Dahil kami ang naging impromptu teacher, estudyante na nasa bahay at nag-aaral. Banding kung banding ang parents at anak sa pagsusolve ng math problems at kung ano-ano pa. Yung ibang parents po siguro dito, lalo na sa elementary, sila na ang sumasagot dahil deadline na at submission na ulit kay teacher sa school. Tapos awan pa inaaramid na nga ubeng. Ang hirap pala maging teacher sa bahay, lalo na kung sarili mong anak yung tinuturuan. Parehas kayong nag-aaral. Aga pa kayo pa yung agsursoro, ibagada nag-terror mo't gayam ni inang, agisuro, agsubliak diskwelanan. Again, striktong magulang at teacher, marami kami niyan nung kapanahonan namin. Ang mga batang 80s or 90s kagaya namin ay lumaki sa striktong ambience. Isang mahalagang ambag din siguro ito pagdating ng aming disiplina. Well, iba-iba nga ang qualities ng bawat generation. Mapa Gen X, Millennials, at kayo na Gen Z. Kahit saan man tayo mapabilang, lagi natin tatandaan at isabuhay ang good moral values. Especially ang paggalang sa mas nakakatanda at pagmamahal sa magulang. Awa ng Diyos ay nalampasan na natin ang pandemic at huwag na sanang maulit muli. We all learned the valuable lesson during pandemic na maging resilient at mapagtiis. Can you imagine? Lahat ng tao sa labas ay naka-face mask. Napaka-challenging lalo na sa aming mga frontliners ang magserbisyo. Lalo na sa dentista na kagaya ko. Hindi ko naman pwedeng pastahan ng ngipin ng pasyente kung naka-face mask siya. Kaya dasal lang at iba yung pag-iingat gamit ang PPE at wala nang iba. Masarap maging estudyante? Yes, na-realize ko yan nung ako na ay pumasa ng board exam at nagsimula ng magtrabaho. Dahil kailangan ko ng kumita para sa sarili ko. Dahil wala na akong allowance galing sa aking mga magulang. 5 piso,
Yan ang halaga ng yema nung ako ay clinician na nung college. Anong koneksyon ng halaga na yan? Dahil sa aking naisin na makatulong sa expenses ng aking mga magulang, sa aking pag-aaral, after ng klase ko, ay dumadaan muna ako sa Paco Palengke, kung saan malapit ang aming rented apartment, upang bumili ng gatas panggawa ng yema. Minsan pa nga na-curious yung Chinese na may-ari ng tindahan dahil naka-uniform ako ng pang-clinic na puti. Ang sabi niya, "Iha, saan mo ginagamit ang gatas at lagi kang bumibili?" Ang sabi ko naman, "Gumagawa po ako ng yema pang-benta sa school." Maliit na bagay lang ang 5 piso noon, pero at least sa munti kong paraan, nakakatulong ako sa aking mga magulang. Tandaan natin, ang baon or pera na yan ay pinaghirapan at pinagsikapan ng mga magulang para sa inyong pag-aaral. Kaya pahalagahan ninyo ang bawat piso na binibigay nila sa inyo. Suklian ninyo ito ng grades na inyong pinaghirapan din. Kahit hindi with honors, as long as you give it your all. Na-inspire nyo din ang inyong mga magulang to give out their best also. Kahit din naman ako nung high school, average student lang din naman ako. Wala din honors. Pero merong time na na-curious ako. Sabi ko, ano kayang feeling ng may honor? So parang challenge ko ang sarili ko. Sabi ko, try ko ngang mag-aral mabuti. So ayun, nakahabol ako sa honor roll nung graduate ako ng 4th year. Yun lang naman talaga ang sikreto doon. Kailangan mo lang talagang i-push ang sarili mo na mag-aral without distraction. You really need to stay focused. Pero syempre, in everything, there should be a balance. There's time for studying and time for pleasure. Syempre, kailangan pa rin nating i-enjoy ang buhay. You just need to set your priorities straight. With regards to priorities, there was a time na nagsisimula pa lang kami ni Habi. Naalala ko, sinusundo niya ako noon gamit ang Honda Wave motor. Every Saturday sa Siesta, Tarlac. Nagaling ako sa Pampanga working as associate dentist, that was year 2007. Dahil Friday na ng gabi, nasa Victoria na siya coming from work, isang BPO firm sa Makati. It's a good thing to remember how we started from scratch. At noong 2008, siya na ay na-promote na as QA manager at ako naman ay nagtayo na ng sariling clinic dito sa Victoria. Then we decided to get our very first car, which is Honda brand. Honda brand pa rin. Pero Civic na, 2009. That is our dream car. Binigay naman ni God ng bunga naming pagsisikap. And the rest is history with our 3 kids, which is the biggest blessing of them all. At sa ngayon, ako isang professional dentist in practice for about 20 years. Masasabi ko na isa pa rin akong student in pursuit of higher learning. Kagaya ng mga teacher ninyo na kumukuha ng masterals or doctorate degree. Ako man ay kagaya nyo rin na nag-aaral pa rin. At ito naman ay upang mas lalo ko pang mapabuti ang profesyon ko as a dentist para sa aking mga pasyente. Sa katunayan ay katatapos ko lang last February this year ng Craniodontic TMJ Studies. At sa ngayon ay waiting lang din kami ng aming graduation rights schedule probably last quarter ng taon ding ito. Sana ay maging inspirasyon din ninyo isang simpleng tao na kagaya ko, minsan ay nangarap at nagsikap upang marating din ninyo ang inyong mga naisin sa buhay. When you reach for the sky, don't forget to keep your feet on the ground. Let's always appreciate every little thing that life will throw on us along the way. May it be blessings or challenges. Challenges or failures are opportunities in disguise.
that we can overcome and learn from them as well. Charge it experience, as they say. Marami pa kayong haharaping mga pagsubok na pwede kayong matisod o madapa, pero laban lang at bangon lang palagi. Kailangan mo lang magkaroon ng positive mindset at kakayanin mong anumang challenges na may encounter mo. Lagi lang tandaan na meron tayong pamilya at Diyos na gumagabay sa atin. Kung nakaya ko, for sure, kayang-kaya nyo rin. Looking forward kayo for another first day high sa senior high school. And it's another chance to show who you are and what you are made of. Hoping, after a few years, kayo naman ang maging guest speaker dito sa harap. And tell your story that would influence a younger generation of Victorians. Also, I would like to thank Ma'am Jane Leno and Ma'am Nelia Baya and the committee behind this ceremony that invited me to become your guest speaker. It's been a pleasure and an honor to be here. Once again, congratulations and may you bring out your best sa inyong pag-aaral. Muli, sa ating mga parents, esteemed guests, Victoria National High School faculties and support staff, at sa ating school principal, at sa lahat po ng tumulong na may sa katuparan ng moving up ceremony na ito, sa ating mga junior high school completers, maraming salamat po sa inyong lahat. To God be all the glory. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Dr. Girlie Ann Silvestre, sa inyong napakagandang mensahe para sa ating mga magsisipagtapos na talaga namang magsisilbing inspirasyon sa kanilang pagpapatuloy sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. At upang iabot ang sertipiko ng pagkilala, tinatawagan ko po sa entablado ang ating punong guro, Ginoong Angelito S. Magat, kasama po ng ating kinatawan ng pansangay na tagapamanihala ng Lawigan ng Tarlac, Binibining Dalen I. Roy, pansangay na tagamasid ng mga programang pang-edukasyon ng mga ang ating butihin at dedikadong punong guro ng mataas na paaralan ng Victoria, Dr. Angelito S. Magat. pagtapos na isasagawa sa umaga pong ito. Or his duly representative by the Division of Tarlac Province, that the candidates for moving up, consisting in the different specialization of the K-12 Enhanced Basic Education, consisting the following programs. For the Science, Technology, and Engineering or STE, they are all 65. For the special program in sports, they are all 20. And for the basic education curriculum enhanced program of the K-12, they are all 715. With a total of 801 candidates for completers or completion who have satisfactorily completed their basic K-12 junior high school curriculum as prescribed by the Bureau of Secondary Education, and I respectfully recommend their confirmation to be moving up on this ninth moving up ceremony, school year 2023-2024. Ma'am Dalen, the Education Program Supervisor of MAPE, please do the honor po. Okay, thank you, Sir Magat. By virtue of the power vested in me as the duly
authorized representative of our school's division superintendent, SDO Tarlac Province, Dr. Ronnie S. Malyaris, CESO 5, with the certification of your principal, Dr. Angelito S. Maga, that you have satisfactorily completed the requirements of junior high school curriculum under the K-12 Basic Education Program prescribed or as prescribed by the Department of Education with his strong recommendation. I, as your Education Program Supervisor 1 in charge of MAPE, confirm you completers for school year 2023-2024 of Victoria National High School. Congratulations to all of you. Thank you very much. Tunay na kayamanan. Nandito ako hindi lamang bilang isang guro, kundi isang tagahanga ninyo sa inyong magandang kinabukasan. Muli po, nais kong ipakilala at ako po ay nagagalak na ipakilala sa inyo ang mga tatawid sa mas mataas na antas mula sa STE Galilei. Maraming salamat po, Ma'am Dalen, Sir Magat, at saka Vice Mayor Tani sa inyong pag-assist sa pagbibigay ng certificate at medalya. Ngayon naman po, tinatawagan natin dito sa harapan si Sir Eric Saguyod, ang ating PTA President, Sir Gandol, at si Kagawad Loida Sarmiento para naman sa pag-assist ng pagbibigay ng sertipiko at medalya. Tinatawagan po ang tagapayo ng STE Banataw upang pagbigay ng kanyang mensahe sa kanyang mga magsisipagtapos, Ginang Lailani D. Santa Ana. Ganon din po ang magbabasa ng mga pangalan ng magsisipagtapos, Ma'am Maricel P. Galiano. Good morning everyone. Congratulations, completers. Anak ko mula sa STE Banataw. Tandaan natin, laging pasalamatan ng ating Panginoon sa lahat ng tagumpay na ating makakamit ng may kaakibat na pagpapakumbaba. Sapagkat sabi nga, ang nagpapakumbaba ay itataas at ang nagmamataas ay ibababa. So lagi magtiwala sa ating Panginoon upang lalo pang maging matagumpay ang inyong hinaharap. Narito ang mga mag-aaral mula sa STE Banataw. Gabay na bahagi namin sa inyo. Hindi madali ang daan sa pagtupad ng pangarap, malubak at puno ng sakripisyo. Ngunit naninindigan at nagtitiwala ako sa inyong abilidad at magagawa. Hiraya manawari ng inyong mga pangarap ay inyong makamtan, ipinagmamalaki ko kayong lahat, padayon mga anak. Aguilar Irving Carl Tadiwan. Napakahalaga ang inyong mga natutunan at karanasan dito sa 10 Almond na nagsilbing pundasyon ng inyong tagumpay at patuloy na pag-unlad. Habang kayo ay patungo sa susunod na yugto ng inyong pag-aaral, nais kong ipaalala sa inyo na patuloy ang pagpursigi at manalig sa inyo ng mga pangarap. Ako'y labis na nagmamalaki sa inyong lahat at naniniwala ang bawat isa sa inyo ay may kakayahang makamit ang mga bagay na inyong inaasam. Muli, maraming salamat sa inyong pagsusumikap at hangad ko ang iyong tagumpay sa mga susunod pang hakbang ng iyong buhay. Taos pusong pagbati. Piliin na maging masaya, kalimutan maging mabuting tao. My precious Maple, congratulations to all. Wherever your future takes you, let it take you extra special. Life is a beautiful journey with great lessons to learn and best experiences to enjoy. Embrace life with positivity and shoot for the moon. All the best. Once again, congratulations, Ten. Magbati ang aking pinapaabot sa inyo, Ten Medina. Nagagalak ako na kayo'y nakatapos ng isang yugto ng inyong buhay.
Ngunit pakatandaan ninyo nang ito'y simula pa lamang sa inyong tatahaking paglalakbay tungo sa inyong pangarap. Hangad ko lahat ng inyong tagumpay at naway gabayan tayo kayong lahat ng buong may kita. Nagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang tatawid sa mas mataas na antas mula sa Baitang 10, Pangkat Mulabe. Sa inyong mga anak, 10 Mulabe, ang pagtupad sa pangarap ay nangangailangan ng pagsisikap, kaya magpatuloy lang kayo dahil kayo ay may taglay na talino, lakas, at kakayahan na higit pa sa pagkakakilala ninyo sa inyong sarili. Enjoy your time, but be responsible. Napakilala ang mga mag-aaral ng 10 Talisay. Sa aking mga anak sa 10 Talisay, ako ay lubos na nagagalak at narating na natin ang dulo. Patuloy nawa ninyong tandaan ang lagi kong sinasabi sa inyo na susi upang tayo ay magtagumpay sa buhay. Ang una, ang patuloy na magsumikap at magtiyaga sa pag-aaral. Pangalawa, ang patuloy na pananalig sa Diyos. At ang pangatlo, ang mahalin at irespeto ang inyong mga magulang. Muli, congratulations sa inyong lahat. Abuan! Believe in yourself. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. So continue to show up, try hard, be cautious, and make lots of work every day. I'm your proud advisor. Congratulations. Thank you. For the school year 2023-2024, mga anak, your positivity and kindness have made a difference. Your completion is just the first step towards your bright future. Keep reaching for new heights, and I look forward to hearing about your future achievements. Keep your curiosity alive and continue exploring. Sa taas ang tingin, pero mananatili ang mga paa sa baba. God bless you and job well done, my 10 young. Aking natutunan sa paglilingkod at sa kapwa-tao. Kasiyahan nawa kami ng Diyos. Sabay-sabay nating ngawitin ang himno ng Victoria National High School. Atin naman pong panoorin ang inihandang presentasyon ng mga nagsipagtapos sa kanilang awit ng pagtatapos. Teaching course of Victoria National High School. A pleasant and blissful day to all of us. Kahit mainit po at nagugutom na tayong lahat. 15 years ago, I stood in front of graduates as a department head in CLDHEI. But this time, I'm standing in front of you as a proud parent of a junior high school completer, my youngest daughter, Noeline Reyes Abion. Thank you for this opportunity, Sir Magat, and of course to Ma'am Nelia na tumawag sa akin or nag-message sa akin para sabihin na ako daw po ang closing remarks. Alam ko pong bawat magulang na nandito ngayon ay excited na mag-celebrate kasama ang kanilang mga anak.
Tama po ba ako? Kaya hindi ko na po hahabaan ang aking pangwakas na mensahe. On behalf of my co-parent officers of Grade 10 Batch 2024, I would like to thank all the teachers who gave their best effort in preparing our children to face another chapter in their academic journey. My profound appreciation also to all my co-parents, parang nawala na ang mga co-parents ko, who sacrificed and did their part for the success of these completers. Congratulations po sa ating lahat. Please settle down, dear completers, and listen to the magic words that I want you to remember in your next academic journey. Huwag ninyong kakalimutan ang tatlong letrang R. Unang R, respect. Upang magtagumpay, dapat tayo ay may respeto kay God, sa ating sarili, sa ating mga magulang, at sa ating kapwa-tao. Laging tandaan na walang saysay ang pinag-aralan kung wala ka namang respeto. Pangalawang R, responsibility. In every situation you'll handle, always remember responsibility versus freedom. Stay cool and free. Di ba yan ang gusto niyo, mga kabataan? Stay cool and free. But be responsible and know your limitation. Bihira nyo itong gawin. But I want you to stand up, please. All completers. Yan. Ang gaganda at gwapo. Now, face your parents. Kung saan man sila. Face your parents, your guardian. Yan. At pakisigaw po, I love you po. Okay. Ngayon naman, this time, face your teachers. Ayan. At pakisigaw po, maraming salamat, teachers. Saludo kami sa inyo. Okay. So again, uulitin ko po yung tatlong R. Respect. Pakigaya po ko. Respect. Responsibility. Resilience. Matatag tayong lahat. Congratulations and thank you very much. Gulang, kaibigan at mga guro habang inaawit ang awitin upang ipakita o ipabatid ang kanilang saloobin sa puntong ito. Pasasalamat, paghingi ng patawad. hanggang makamit ang hurok ng katagumpayan. At sa inyong pagtatagumpay, huwag kalilimutang ng buong may kapal. Ako po si Ginang Maricor Salvador Punsalan. At ako naman po si Ginoong Ruel Saavedra Dancel. Ang inyong mga guro ng palatuntunan. Maligayang bati at magandang araw po sa ating lahat.